Pagkalipas ng 7 taon, ay bumalik si Crisostomo Ibarra mula sa Europa. O aking Maria, ako'y nangungulila sa iyo. Palagi ka sa aking isipan habang na ako'y nag-aaral. Hindi kita makakalimutan kahit na sa anong mangyari. At palagi mo tatandaan na kahit ako'y nakalimutan ng bayan, sa lahat ng sandali naaalala kita. Huwag kang mawalan ng pag-asa dahil ika'y aking pakakasalan pa. Nagmamahal, Crisostomo Ibarra. Nagdaos ng isang piging si Kapitan Tiago sa kanyang tahanan bilang handog sa pagdating ng binata na siyang kasintahan ng kanyang anak na si Maria Clara. Salamat naman sa Diyos at nakarating kami rito ng ligtas. Bueno, mabuti narito na kayo, Maria. Gagalak din ako makita kayo muli, Doña Victorina. Maaari na kayong umupo. Mga kaibigan, mga senyor, narito ang anak ni Don Rafael Ibarra, si Crisostomo Ibarra. Mabuti at gano'n. Nagagalak kaming makilala ka, Crisostomo. Maraming salamat sa inyong pagkilala sa akin. Magbigay po guys ng isang anak ni Don Rafael Ibarra. Mabuhay! Yan na bang ang anak ng erehe, mga senyor? Kaya pala inaalala ko sa kanyang ama niya ni Saring erehe. Mawalang galang na po, Padre. Pero bakit yung po tinatawag na erehe ang aking mabuting ama? Basta, wala ka na doon. At sino na ang mga nagbigay sa akin ng pakpak at ng mga lieg ng manok? Hindi ito makakatanggap-tanggap. Padre, pagpasensyaan mo na, tila hindi alam ng aking mga tagapaglingkod ang kanilang ginawa. Ganyan po, mga senyor. Ngunit kailangan ko na po umuwi. At ako'y aalis rin. Pabalik na sa tinutuluyan sa binundok si Ibarra nang magkausap sila ni Teniente Guevara. Dito niya nalaman ang sinapit ng kanyang ama na si Don Rafael Ibarra. Senyor Ibarra, paumanhin sa pagiging diretso ko. Ngunit ang pagkamatay ng iyong ama isang malaking kawalan. Salamat po, Teniente. Ngunit hindi ko po alam ang mga pangyayari. Ang mga balita ang aking natanggap ay magkakasalungat. Ang totoo, Senyor Ibarra, ang iyong ama namatay sa bilangguan. Ha? Sa bilangguan? Ngunit bakit po? Isang aksidente, sabi nila. Isang hindi inasaang pagkamatay. Isang pagkasangkot sa opisyal ng gobyerno. Isang maling akusa. Maling akusa? Ano pang ibig niyo sabihin? Sinabihan siya rebelde. Mga salitang mabigat ang limbag. Hindi siya nakalaya, namatay siya roon na walang hustisya. Walang hustisya. Alam ko, Senyor Ibarra, na mahirap tanggapin ito. Ngunit ang iyong ama ay isang mabuting tao, isang mahusay na mamayan, isang malaking kawalan ito sa ating bayan. Ngunit, sino may sala? Sinong gumawa nito? Maraming bagay hindi natin alam, Senyor Ibarra. Maraming lihim ang ating bayan. Hahagilapin ko po ang katotohanan, Teniente. Para sa aking ama, para sa aking bayan. Sana'y matagumpay ka, Senyor Ibarra. Ngunit, mag-ingat ka, ang katotohanan ay mapanganib. Dahil nakaaway neto si Padre Damaso, ibinintang sa kanya ang sanhi ng gulo, kahit na tinulungan lamang niya ang isang donya sa pang-aapi ng isang lalaki. Inakusahan siyang isang erehe at pilibustero, kahit na walang sala ang Ginoo, at dahil mag-isa lamang siya, wala miski isa ang nais na tumulong sa kanya. Kaya tumanda at nabulok na lamang ito sa kulungan. Kahit na ganoon ang nasawi ng kanyang ama, hindi na naisip ni Crisostomo na maghiganti sa pari. Bagkus itinuloy niya na lamang ang pangarap niya at ng kanyang ama na makapagtayo ng paaralan.
Sinang, ganito ang dapat gawin kapag gusto mo isang tao at interesado ka sa kanya. Dapat mabilis at dapat tingnan mo siya, kagaya nito. At ganito naman kung hindi ka interesado sa kanya at ayaw mo siya at ayaw mo masaktan ang kanyang damdamin. Parang ganito. Oh, subukan mo. Ikaw, Sinang ha, tila pumapag-ibig ka na. Sino yan? Oo nga, nakakahalata ka na ha. Sa kadakilaan ng lahat, hindi pa rin mawawala ang trahedyang sinapit ng sakristang si Crispin. Binintangang magnanakaw ng prayle at binugbog hanggang sa mawalan ng buhay. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Crispin! Basilio! Crispin! Crispin! Basilio! Nasaan na kayo? Dahil sa sinapit ng mga anak, tuluyan nang tinakasan ng bait ang kanilang ina na si Sisa. Labis ang kanyang pagmamahal at aalala sa kanila, kaya'y napagod na itong mag-isip ng matino. Crispin! Basilio! Bueno, narito ka na, Maria Clara. Maaari ka nang umalis, Muel. Bakit mo ako pinapunta rito, Padre? At nabatid kong hindi mo nagustuhan ang aking sabihin. At ano naman ang iyong sasabihin? Merong letra na galing kay Padre Damaso. Ngunit nais ko may kapalit ito. At ano naman ang ninanais mo kapalit rito? Ang liham na galing kay Sestomo na binibigay sa iyo nung nasa Europa pa siya. Hindi ka nais-nais ang iyong ninanais, Padre. Bibigyan kita ng konting oras. Kapag hindi mo ito nagawa, hindi mo malaman ang tungkol sa iyong ina na si Pia Alba. Anong tungkol sa aking ina? Pagkatapos na sinabi ni Padre Salvi ang liham ng ina ni Maria Clara na si Pia Alba, ay nalaman niyang hindi siya tunay na anak ni Kapitan Tiago, sapagkat siya ay tunay na anak ni Padre Damaso. Hindi makapaniwala ang dalaga, bagkus ito'y hindi katanggap-tanggap. Buenos dias, Padre Damaso. Buenos dias, Senyor. Tila ako meron na solusyon sa iyong suliranin. Ano naman yun? Di ba't hindi mo gusto na magpakasal si Maria Clara at si Pedro sa Sistema Ibarra? Tama. Kahit narito ang aking kamag-anak. Na nanggaling pa sa Espanya at nakapagtapos ng abogasya. At sino naman siya? Si Alfonso Linares. Buenos dias, Padre. Buenos dias, Senyor. Ako si Alfonso Linares. At aking kapatid na meron sa lang na anak ng Mercado. At nais ko siya kilala at pakasalan na rin. Sa wakas, may kapapalit na rin sa Irihing Crisostomo na yun. Buenos dias, Padre Damaso. Buenos dias, Kapitan Tiago. Apat nandito ka? Anong iyong sadya? May papakilala ko sa inyo galing pa sa Espanya. At tiyak naman gusto niyo. Sino ba sila? Buenos dias, Kapitan Tiago. Ay, naku, abot maganda dahil dito ang iyong unika iha. Magandang umaga, senyor. At sila na makapalan ko dahil tulungan natin. Napakaganda pala ng iyong anak. Magpapalit si Maria Clara sa iyo. Pwede ba kita makausap? Ayoko magpakasal sa hindi ko kilala at hindi ko naman mahal, Padre. Mas mabuti ngayon isa sa iyo rin, Jesus. Hindi naman narehe si Crisostomo. Sundin mo naman ako. Di ko gagawin yung nais mo. Marami ng trahedya ang nangyari. Kahit na pagmamahalan ni na Crisostomo at Maria ay walang malulusutan. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Crispin! Basilio! Sisa baliw! Sisa baliw! Sisa baliw! Layan niyo ako! Hoy, baliw! Hindi layanin
na isang erehe at filibustero ay huwag tayong gumawa ng masama. Anong ginagawa mo dito? Huwag kang lalapit sa akin. Mga kapwa Pilipino, papayag ba kayo na minamaliit lang tayo ng mga dayuhan? Mismo mga taga-sugo ng Diyos ang mismo gumagawa ng masasama. Mga opisyalis na gumagawa ng masasama. Kaya panahon na para magbago. Kaya dinggin mo kami! Dinggin niyo 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 kami! Tama na! Tigil niyo yan! Huwag kayo maniwala sa kanya! Tama na! At agad namang nakalaya si Ibarra dahil sa tulong ni Elias. At wala nang magawa si Maria kundi magdasal at mamili kung ano ang kanyang tatahaking landas kung wala na ang kanyang pinakamamahal. Yes, aking sinta. Ano ba't ganyan ang iyong itsura? Pasensya na aking sinta. Ngunit may posibilidad na hindi na ako makakasama. Ano ba ang iyong nais? May sasalihang pangkat laban sa mga opisyalis at mga frailing Espanyol. Alam ko kailangan mong tumulong, ngunit kaya't hindi na kita mapipigilan. Laking pagpapasalamat sa iyo aking. Pagkatapos magpaalam ni Elias na kanyang tinatangin na si Salome, ay agad itong bumalik at tumulong kay Crisostomo. Tumakas si Ibarra kasama si Elias. Pinagtas nila ang ilog Pasig. Inabutan sila ng Guardia Civil sa lawa ng Tumalon si Elias sa lawa upang maligaw ang humahabol. Sa pag-aakalang si Ibarra ang tumalon, pinagbabaril si Elias ng humahabol at tumutugis sa kanila. Kumalat ang balitang namatay si Ibarra, kaya't nawala ng pag-asa si Maria Clara. Pinili na lang ng dalaga na magmamangha kesa magpakasal kay Linares. Nakiusap siya kay Padre Damaso na ipasok sa kumbento. Tumutol ang kura, ngunit tahasang pinapili ng dalaga ang pari. Ang kumbento o ang kamatayan. Walang katotohanan ang balitang nakarating kay Maria Clara na patay na si Ibarra, sapagkat ang tinamaan ng bala ng Guardia Civil ay si Elias. Tulad kay Don Rafael na isang erehe at anong ginagawa mo dito? Dinggin mo kami! Huwag kang lalapit sa akin! Kami! Crispin! Basilio! Wala na? Crispin, Ano po yun, Padre? kumanda ka. Kailangan mo pagbayaran ng iyong mga kasalanan. Crispin, Ano po yun, Padre? kumanda ka. Kailangan mo pagbayaran ng iyong mga kasalanan. Bueno, kasalito ko na, Maria Clara. Ano ang iyong yun? Hindi mo gusto magpakasal si Maria Clara kay Crisostomo. Buenos dias, Padre. Buenos dias, Jose. Bakit nandito ka? Anong sadya niyo? Pumunta ako na kung tawag. Santiago. Naku. Abat maganda dahil naglito ang ngunit ka, Iha. Tiga. Buenos dias, Padre. Buenos dias. Bakit nandito ka? Anong sadya niyo? May paglala ko sa iyong galing pang Espanya at tiyak na magugusto. So, sino ba sila? Buenos dias, Kuya Santiago. Aba, naku. Ay, sala ka. Yun, laking pasalamat ko sa iyo, aking mahal. Naway gabayan kayo ng mahal na Diyos.
Senyor Ibarra, paumanhin sa pagdilit. Yan na ba ang anak ng Erehe, mga senyor? Kaya pala Yan na ba ang anak ng Erehe, mga senyor? Kaya pala inaalala ko ang kanyang ama na isa ring Erehe. At sino namang ba ang anak ng Erehe, mga senyor? Kaya pala inaalala ko ang kanyang ama na isa ring Erehe. Mawalang galang na po, Padre. Ngunit bakit po tinatawag na Erehe ang aking mabuting ama? Basta, wala ka na doon. At sino namang mangmang ang nagbigay sa akin ng pakpak at liig? Yan na ba ang anak ng Erehe, mga senyor? Kaya pala inaalala kong kanyang ama ng isa ring Erehe. Mawalang galang na po, Padre. Pero bakit niyo po tinatawag na Erehe ang aking mabuting ama? Basta, wala ka na doon. At sino namang nagbigay sa akin ng pakpak at liig lamang? Erehe ang aking amang mabuting ama? Basta, wala ka na doon. At sino namang mangmang ang nagbigay sa akin ng liig at pakpak ng... Doon mo liblonan. Nandun sa Bakit yan, Livio? Dapat wala dito. Ha? Senyor Ibarra, paumanhin sa... Senyor Ibarra, paumanhin sa pagdilit ko. Ngunit ang pagkamatay ng ama isang malaking kawalan. Salamat po, Teniente. Ngunit hindi ko po alam ang mga pangyayari. Ang mga balitang aking natanggap ay magkakasalungat. Ang totoo, Senyor Ibarra, ang iyong ama namatay sa bilangguan. Ha? Sa bilangguan? Ngunit bakit po? Isang aksidente, sabi nila. Isang hindi inasahang pagkamatay. Di po. Senyor... Nasugod na ka baba pa! Senyor Ibarra, paumanhin sa pag-indiretso ko. Ngunit ang pagkamatay ng iyong ama. Iyong ama? 15! Balita aking natanggap ay magkakasalungat. Ang totoo, Senyor Ibarra, ang... Nanak! Sabi nila, isang hindi inasahan